Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah ang maawain, ang mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, sumainyo nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, meron lamang po akong maikling paalaala sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at lalong-lalo na rin sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim. Inuulit ko po, hindi ko po layunin na ako po ay makapanakit ng damdamin, lalong-lalo na po mga kababayan natin na hindi pa Muslim. Humihingi po ako ng paumanin sa inyo kung ano man po ang aking masasabi. Hindi ko po layunin na kayo ay saktan ang inyong mga damdamin, at inshallah kapulutan ito ng aral ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim. Sapagkat nung ako po ay bumiyahe ng galing Bicol papunta rito ng Maynila, meron po akong nakasabay na isang lalaki, galing siyang Surigao, sapagkat ang bus na nasakyan namin ay galing Surigao. At kami ay nagkausap at nagkakilala, at naikwento niya sa akin na siya ay isa siyang mamahayag ng Biblia, mga kasama niya mga pari sa Surigao, at isinare niya sa akin ang kanyang kaalaman. At nung ako ay malaman niya na isa akong balik Islam, isa akong dating Roman Catholic, ay siya ay nangihinayang sa akin bakit daw ako ay nagmuslim. At alhamdulillah, na-share ko rin sa kanya ang aking dahilan. At nung siya nga po ay nag-share sa akin ng kaalaman, at halos hindi na natin masingitan, hindi ko na masingitan ang kanyang mga sinasabi, ay nag-try ako na magtanong sa kanya na kung ano at kung sino ang mga propeta na may dala ng Biblia, sapagkat ang sinasabi niya sa akin, mga verse sa Biblia, na nung tinanong ko siya na kung sino ang propeta na may dala ng Biblia, ang sagot niya sa akin ay wala. Sapagkat ako po, nung ako pa ay mag-research, ang nakita ko lamang pong mga kasulatan ay ang Kalatas at ang Torah na dala ni Moses, at ang Injil na dala ni Isa alayhi salam, sumakanila nawa ang kapayapaan, at ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang dala ay ang Quran. At nung itanong ko nga sa kanya na kung sino may dala na propeta ang may dala ng Bible, ay wala siyang naisagot. At nung tanungin ko na naman siya na sinabi ni Jesus na siya ay sugo, sumasang-ayon siya na oo raw, si Jesus daw ay nasa Biblia na sinabi na si Jesus ay sugo. Subalit pinagpipilitan niya sa akin na sinabi raw ni Jesus sa Bible na walang makakarating sa Ama na hindi sa pamamagitan ni Jesus o ni Isa alayhi salam. Para po sa kaalaman ng lahat sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, totoo po yun na sinabi ni Jesus na walang makakarating sa Ama nang hindi dumadaan kay Jesus. Bakit po ba? Sumusunod po ba kayo sa kautusan ni Jesus? Kasi po, ang sumusunod po sa kautusan ni Jesus, sa mga gawain ni Jesus, ay kami pong mga Muslim. Hindi po kayo nagpapatira pa. Ang nagpapatira pa po ay ang mga Muslim lamang. Hindi po kayo nag-aayuno. Ang nag-aayuno po ay ang mga Muslim lamang. Kaya paano po natin masasabi na kayo ay makakarating sa Ama? Para po sa kaalaman ng lahat, hinihiling ko po sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, magsaliksik po kayo. Wag po tayo magmukhang walang alam. Sapagkat binigyan tayo ng dakilang tagapaglikha ng kaisipan upang tayo ay magsaliksik at magdagdag ng kaalaman. Para naman po sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, nung sinabi po sa akin, nung aking kausap, na meron daw po silang nahikayat na mga Muslim na naibalik po nila sa Roman Catholic. Para po sa kaalaman ng lahat ay hindi po
balik Katolik ang tawag doon. Alis Islam po yun. Ha? At saka yung kung totoo man po yun na meron silang nahatak na na sinasabi nilang Muslim, ay kulang po sa kaalaman yun. Hindi po nagsasaliksik yun. Wala pong pakialam yun sa kanyang relihiyon. Kaya hinihiling ko po sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, magsaliksik po tayo. Sapagkat pag sinasaliksik po natin ang Islam, wala po tayong dahilan na para ito ay talikuran. Para po ito ay iwanan. Wala po tayong makikitang kamalian sa Islam kung tayo po ay magsasaliksik. Malamang po yung kanilang nahikayat ay kulang po ito sa kaalaman, para po sa kaalaman ng lahat. Kulang po ito sa kaalaman at hindi nagsasaliksik ng kanyang relihiyon. Ha? Kaya paalala ko lamang po sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, magsaliksik po tayo. Ha? Wala pong dahilan na para iwanan natin ang Islam. Ha? Wala po tayong makikitang kamalian sa Islam. Kaya inshallah sa maikling video na ito, kapulutan ito ng aral ng mga kababayan natin na hindi pa Muslim. At inuulit ko, humihingi po ako ng paumanhin, hindi ko po layunin na makapanakit ng aking kapwa. Kaya hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong Brother Omar na nagpapaalala at nagsasabi magsaliksik at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.